tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakasong padayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. Maayong hapon mga higala, atong suking tigtanaw sa ato ang Pro7 Action File. Maayong hapon sa ato ang tigpaminaw, tigtanaw, Facebook Live. So karon mga higala no, absent ang akong partner. Makauna na pud ko niya og lipro, dili liba kay nagyud atubangan sa camera. So maapas na to ang ako ang partner karon nga si Sir Dennis Tabar. So una pa rin ako usugdan ang ato ang mga programa. Akong ipaila-ila sa inyohang ato ang guest karong hapuna. Ang guest nato karon mauunta ang ato ang hepe sa or ang atong city director sa Mandaue City Police Office. Pero tungod kay natay dagkong aktibidades sa Police Regional Office 7, siya ang natahasan. So gipadala niya ang iyahang pinakakusgan nga hepe sa City Community Affairs Development Unit nga way lain si Police Major Ramil Morpos. Sir, maayong hapon. Ma'am, maayong hapon ma'am ug sa mga suking tigtanaw na to sa atong Pro7 Action Files. Ako magpaila ko, ako si Police Major Ramil Morpos, kasamtangang assign karon sa Sikado. Sikado sir, mao nang ato ang gitawag sa una sir no nga PCR, the PCR, Police Community Relation Branch na siya sa ato ang usa ka unit nato or sa ato ang quad staff na natong gitawag. So sir, kumusta man diay ang ato ang Mandaue City Police Office? Yes ma'am, in terms sa Kapsa Kalina ma'am, kuan na gyud ang Mandaue ma'am, hapsay ra kita dito, then bisita karon sa daghan nato mga activities karon o labi na gyud ang pagpatuman nato sa mga ordinansa kaning sa mga health protocols nato ma'am, taliwala ni atong pandemya karon. Sir, before din nato na isumpay ng ato ang mga kalihukan or mahisgutan na itong mga kalihukan sa Mandaue. Last na mo nga guest sir diri si murag classmate nimo si Major Alama sir. Yes, Kung ma'am. wa ko masayop, siya ang ato ang chief pod sa PCR. So asa naman dayro ang imuhang classmate? Kung karon siya magpadungay siya mag-NDS kay mag-retire naman siya. I think mga next month na siya. Uy, tiguang na dito akong uyuan sir nga murag bata pa man kay bibi face mo kay tan-awon. Bitaw. So, no, ang ato ade ang hipis sa PCR diha sa Mandaue City Police Office nga si Major Alama mo pass your paper na di ay. So hayahay kay akong uyuan ron kay murag dako-dako ito madawat no. Dako gyud ma'am. Kay murag compulsory retirement pa to iya sir. Yes ma'am. So ikaw sir, pila pa makakabuan diha as chief sa ato ang Kado? Ma'am, na kuan ko diha since January, mga upat pa jud ko kabuan diha sa Sikado. So sa 4 months mo diha sir, before ka nag-chief Kado sir, asa man imong previous assignment? Ako na destino ko sa Police Station 1 sa Mandaue City Police Office. So sa tanan nimong kuan sir, imong career ba naara ba sud sa Mandaue from lieutenant to or the police inspector to padulong sa ato ang pagka-major? Na-assign ko sa Cebu Province, then So unsa may imong position sa Cebu Province sir? way back ma'am 2013, na-assign ko dito sa PIDMB, then na-assign ko as station chief sa Liloan Municipal Police Station,
then sa Balamban, Mualbual, Carmen, then diha din ko sa Mandawi. So sa Mandawi? Before ko nag-station 1, naghipi po ko sa police station 3 diha sa Barangay Basa. So daghan-daghan na day gyud kang naagian sa paghipi nimo sir no. So sa imuhang nakita sir sa imuhang paghipi sir unsay kalainan sa probinsya o sa syudad? Ma'am, dako jud og kalainan ma'am, kay naa may mga sa kuan lang sa in terms of criminality ang sa probinsya na ay mga times nga gamay ra ang krimen, din sa syudad halos naagitay matala kada adlaw ma'am. Kada adlaw. So kanang sa probinsya pud sir, sa imuhang nakita pud sa ato ang matawag natong community partnership nato sa community, unsay kalainan pud sa probinsya o sa ato ang syudad? So kuan ma'am, ang nakanindot lang gud sa probinsya kay mostly ang mga tao dito magkailara, unlike sa syudad na ang mga tao nagsagol-sagol na lang muna nga atong ginong makita mas taas jud ang krimen sa syudad inkumpara sa mga probinsya. Ngano man sir makaingon kag mas taas ang krimen sa syudad nga nagila dito sa kuan sa probinsya magkaila ra ang tao, diri sa syudad dili magkaila? Ma'am, kay atong base man gud sa akong personal experience, nagkasagol-sagol lang mga tao, then kanang labi na sa Mandawi area daghan gyud ang wala na ta kaila nga gani dili na to ma-identify ang mga tawo nga namuyo, unlike sa probinsya nga mangutana ta nga to during natay mga follow up nga investigation mailhan ra gyud. Masakpan dayon. Yes ma'am. No, so sa probinsya man gud sir naa diha ang paspas kayo ang mga ngihong-ngihong kung kinsay bag-ong nangabot. No? Unlike diri sa syudad, walay pakialamay sir, kanya-kanya na. Labi na og kanang muabang lang kay mga trabahante, dili nagali nila sutaon kung taga-asa ng lumulupyo or asa gikan ng nimupuyo sa ilahang maong mga boarding houses. So mao na sir nga dapat unta by the time nga mga banggali unta sa ilahang balay, labi na diri sa syudad sir, dapat ato ta i-background check kung unsa gyud gigikanan sa anang mo abang sa maong balay, kay para makabalupod ta by the time nga nakasala ang maong borders nato, at least dali ra pud ta nato ma-follow up. So sa ato arong kuan sir, since nga na karon sa Mandawi from station 3 to station 1 hangtod ka Nakado, unsay kalainan pud nato sa station 3 o sa station 1 diha sa Mandawi City? Kuan ma'am, kaning area ha ma'am, ang like sa station 3 na siya ay wa ko masayop unom ka mga barangay, then ang station 1 5. So kuan na gyud ma'am, atong makita diha nga halos pare-pareha lang yun siya, kay ang mga krimen natay marikog nga krimen diha sa mga respective nga mga police stations. So sir, unsa man day ning pinakasentro, ang station 1 or ang station 3? Ang station 1. Station 1 naa diha ang unsa man mga area ha sir? Ang sa station 1 diha ang Barangay Sentro, Ibabaw, Mantuyong, Alang-alang o Giso. So ang Giso sir no mao ni ang pinakasentro sa atong commercial, mao ba ni? Ang Barangay Sentro ma'am, Barangay Sentro. Ang Barangay Kung Sentro. kana nagtupad naman ang mga barangaya ma'am. So dikit-dikit ra Yes, sila ma'am. mga barangaya. By the way sir, pila man gyud ay ka barangay ang naa nato sa Mandawi City? Natay 20 city ka barangay. So 20 city ka barangay, so pila pud ka buok police station ang naa nato sa police unsa Stations, ito? Police stations ang naa nato sa Mandawi sir. Natay unom ka police station ma'am. Unom. So in every police station nato sir composed of pinaka gamay nga barangay. Ang kamagin ma'am, Pila ka ang usa ka station, pila ka ang pinakagamay nga barangay? ang kuan ang subang dako ma'am, ang subang dako is tulo ka barangay pero siya pud ang dako nga area. Ang station 2 kanang sa barangay Subang Dako. So Subang Dako is cover of asa ng area ha sir? Barangay Bakilid, Tipolo o kanang Subang Dako. So naa diha ang mga most katong pinaka commercial area. Yes ma'am. So naato diha ang mga tawag nato ang mga San Miguel Corporation. Apil ba na siya? diha sa So sir, sa ato ang crime statistics from kay January man kanaa diha sa ato ang police office, no? So ang crime statistics sir, makita ba nimo ang diferensya kung nitaas ba kini or niubos?
Ma'am, decreasing ang atong crime stats diha nya. I-compare nimo sa 2020 o Yes ma'am, 2021. i-compare nato siguro kuani ka ng epekto kini sa atong mga patrolya o sa mga police nga intervention nga atong gikandak diha sa area of responsibility sa Mandawi City Police Office. So unsa may inyohang mga gipanghimo sir nga since nga niubos man siya, i-compare nato sa 2020 versus 2021. Karon, So, sir, ma'am, murag first quarter from January to March, compare nato sa January to March nga 2020 o January to March 2021. Karon ma'am, since paglingkod nga ako diha, atong nakita ang kay grabe maron ang nami na organize bud kanhi mga force multipliers nga nang amo na silang gitahasan nga mukuyog og patrolya sa mga nagkadaiyang police stations. Dako kayo ang gamit nila kay para sa intervention nato sa kriminalidad o kanipon nga na establish nga mga quarantine control points. Wala man na naalay area nga gikuhaan og QCP, pero mostly dako kayo siya og tabang sa ato ang kausa apsay o kalinaw. So ni-decrease siya sir. Di sad baka na siya tungod kay during sa pandemic sir is less kayo ang movement sa tao. I-compare po nimo sa last year nga nag-start sa atong pandemic nga gisubsob kay nato atong kumpanya regarding sa pandemic. March naman to. I-compare nimo sa karon January to March is ongoing paghihapon atong pandemic. Yes ma'am. Usa po na ang labi na nakatabang pod ang pandemic nga natay curfew, natay mga ordinansa nga nahimo ang syudad nga maglimit sa movement sa mga tao. So by the way sir, kanang ordinance atong gitawag sir, unsa may update sa inyohang mga ordinance? Still existing pa ba gihapon ang ato ang mga curfew? Yes ma'am. Existing pa ng atong mga city ordinance nga atong gi-implementar karon og kani mao nay atong gisigi og implementar labi na gyud sa atong mga PSB sa respective mga nagkadaiyang barangay nga sakop sa Mandawi City Police Office. So sir, unsa man orasa ato ang mga curfew diha sa Mandawi sir para sa wala or sa mga tagalaing lugar sir nga gustong moadto sa Mandawi nya wao niya sila kabalo nga curfew diay, unsang orasa mag-start ang atong curfew o unsang orasa pod mahuman? Kung wala ko masayop ma'am, sugod siya og alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa kaadlaw na. Kadlawon. So kana siya sir, sa curfew nato is alang lang ba na sa kabataan or sa katibukan gyud na ang ato ang curfew? Naka-specify dito mga mga minor o katong kung ako masayop mga 65 up dili na sila makagawas. Then mao gyapon exempted gyapon tong katong mga tao nga dunay trabaho, no, nagtrabaho. Katong gitawag natong Apor ma'am, authorized person outside residence, kato sila. Pero katong wala kuang yun sila ma-apprehend nato ang kanang mga nakabiolate sa atong curfew. So sir, kanang ato ang ordinance, mao pa ba na ang sa unang ordinance or bag-o na po na siya nga gipagawas? Bag-o na siya ma'am, kuha na siya, inline po na sa inline na atong city ordinance sa IETF nga atong gipagawas po nila nga guidelines. So sir no, ang para mahibaw-an sa kadaghanan no na ongoing paghihapon ang curfew sa ato ang Mandawi City. So may pabaw na ni Major Marcos kung unsang orasa. So sir, balikan nato sa ato ang health protocols. So napabagyapon tay na-apprehend nga ning violate sa ato ang health standard sa nga gibagawa sa AITF? Karon ma'am na pagyod despite nga atong subsub atong kampanya pag implementar ani ang atong health protocols na pag nagpabadlong. So wala karon nga usana nga wala gid ta mo mo laylo anang pag-implement anang atong ma'am, anang atong city ordinance labi na gyud nga daghan grabe og population ang Mandawi, mao na nga ato nang gipaningkamutan gyud nga
from time to time may mapatuman gyud nato ang mga ordinansa. So sir, no, sa Cebu province sir is ang ilaha wala na sila fine kung katong regarding sa ma-apprehend sila sa wala sila face mask but badlungon gihapon sila. Sa ato ang Mandawi City sir, gi-adapt ba gihapon ni nga walay fine? Ma'am, so far ma'am wala ko ka walay na himo nga kuan kanang amendment sa or gipalusot nga city ordinance ang syudad sa Mandawi bahin ana ma'am. So, existing gihapon ang ato ang fine sa ato ang walay face mask. yes ma'am. So pila may multa ana sir kung dili ta mag face mask? So akong na kuan dito sa 5,000. 5,000 ang first offense, second offense, third offense, 5,000 na dayon. So sa akong nakita basta 5,000 namang yun to ang na kuan nato karon. Dako Oh, gid dako no? gyud. So how about katong mga mga tao, ordinaryong tao sir nga makita lang pila lang ka pesos kada adlaw sir. So 5,000 maglisod na sila. Maglisod gyud sila ana. Maglisod Oh. gyud sila og, bayad anang maong ordinansa. So unsa may ato ang iawhag unta sa katawhan sir kay naam nang gihapon ni violate regarding sa atong health protocols. So mao ginama mga atong awhagon ang taga Mandiwhanon nga unta mutuman ta sa atong minimum health standards sa atong mga protocols kay para ra man gyud sa kayuhan atong tanan nga what if kung naa ka nang sakita sa naa kay COVID then maka transmit ka sa ubang mga tao pinaagi sa pagpundok-pundok nato, pinaagi sa pag-violate nato sa atong mga city ordinances regarding sa health protocols or minimum health standard protocols. Sir, base sa natala nato sa ato ang violation sa ato ang AITF guidelines, base po sa inyong ordinance, unsa may pinakataas nato nga data sir nga sa ilaha mga violation sa health standard? Ang pagtapok-tapok ba? Ang wala ba face mask? Ang walay face mask. Ang walay face mask. So, na ba kay makakita na itong data, sir, nga kung pila na kabuok ang na-apprehend nato sa walay face mask? Wala ko kada sa data karon pero naana from naalang ko yung mga kanang every time nga naay mga ma-apprehend so naala sa group chats or sa SMS. Makita lang ninyo sa inyong SMS. So, mga higala, no? So paningkamutan gud in taon nato nga di ta ka fine kay dako ra bigay multa ang Mandawi. So sir, in terms pod sa ato ang kapulisan diha sa Mandawi City Police Office, di ba nagkataas man gud ang kuan pod nato kay di man gina nato malikayan sa no. Maski gali ako ito pod anang regarding sa pag-positive nato. Positive ta sa COVID-19. Now diha pod sa ato ang kapulisan sa Mandawi sir. Nga since nga kita ang frontliner niya ang atong kontra di man gid nato makitaan pila ka personnel na nato ang nagpositive o pila na pud ang na-recover. Sa pagkakaroon aduna tay datos karon nga aduna tay 29 ka mga nag-positive nato then natay naka-recover nga 22 nya natay active cases nga unom o usa ka kuan new case. So natay bag-o nga new case karon. Yes. So kana silang new case nato ron sir or katong active case nato naka-isolate ba na sila? Yes ma'am. So existing pa ba gihapon tong atong isolation area or the quarantine area nato sir? Yes ma'am natay na existing pa siya. Existing pa siya wa pa gibawi sa ato sir. Wala pa. Kay katong ato ang gigamit sa una sa Police Regional Office 7 wala na nato to siya gigamit tungod kay gikuha na siya sa DepEd. So ang ato aron is gibalhin na po ng ato ang personnel kung asa sila i-isolate. Ug gani ni tapta sa Cebu City para ma-isolate lang ang ato ang mga kapulisan ngadto sa pasilidad sa ato ang Cebu City. Yes. So sa Mandawi no naagi ko galingon di ang ato ang kapulisan para asa sila kung asa sila i-isolate. Sir, wala ba tay namatay regarding aning pagkanap aning COVID-19 sa Mandawi City? Sa Kaloy sa Ginom wala gid intay casualty ang Sa PNP. sa PNP. Sa PNP side. So, kumusta man day ang ato ang pagpatuman pod sa ato ang health protocols or the minimum health standards sa ato ang mga kaopisinahan sa PNP sir? Yes ma'am, kana hugot na tong ipatuman ug gani ni tuman man kita sa directive sa regional headquarters nato katong naadlay ultraviolet light man siguro ko masayop nga atong yung
dikon ang atong masig ka opisina. O usab ang mobisita dito sa Mandawi sa bisan asa nga police station na mag-agi gyud da og kanang screening like pareha sa kuan ka og temperature, ay hunawanan. So ato ginang gipatuman gyud. Ang pinaka-basic. Pinaka-basic na to. How about katong gitawag nato sir nga KKK7? Yes ma'am. Usa po na nga ang KKK7 usag yun na nga karon ato makita gyud nga bisan asa ka mo suroy sa mga police station ato makita ang kalimpyo gyud sa police stations. Kalimpyo, kahapsay sa Campo City. 7. So mao na nga ato ginang from time to time designate ana nga mag-monitor kung gipatuman ba or nipalo ba ang mga respective police station o mga opisina nato sa KKK7. So sa mga viewers pod nato no, ipaybalo namo sa tanan nga ang KKK7 or nakalimpyo og kahapsay sa Campo 7 dili lang na siya sa Police Regional Office 7, apil pod ang ato ang mga police office, city police office, the provincial police office, and down to police station. Dili lang sa police station kung naa pa sila yung mga PCP or the Advanced Command Post, apil po sila sa pagpanglimpyo. Kay para ang ato ang hygiene, pirmi natong masunod pirmi no ang minimum health standard para mapatuman nato ang kalimpyo sa ato ang area of responsibility sa ato ang gitrabahuan. So sa mga katawhan nga kung mobisita mo sa usa ka police station nga nakita gay ninyo nagwakat, pwede ninyo ipadala sa amoa sa PIO or the Police Regional Office 7 nga page through Messenger para maaksyonan dayon namo. Kay kung ano man gud karon high-tech na. Isang picture ka lang, pwede na ninyo masend sa amoa. So pwede na po mo di magpaila basta i-identify po ninyo kung asa po na nga maong police station para matagaan na natong aksyon. So unsaon man pagtrabaho nato og maayo or maghatag tagmayong serbisyo sa katawhan kung ang ato ang police station po sir nagkayamukat, di ba sir? Yes ma'am. So anhita sa ato ang ato ang kuan man sir no gitan-aw na nato nga niubos ang krimen nato. So how about sa ato ang mga accomplishments sir? Arita sa ato ang gitawag natong flagship program or focus po doon sa ato ang presidente mao ang sa anti-illegal drugs campaign. Yes ma'am. Kumusta man ang ato ang kampanya sa anti-illegal drugs in terms adto ta sa demand reduction? Yes ma'am. Unlike gyud sa unang mga pila na ka years ma'am, ang sa pagkaron dili na gyud kaayo daghan ang mga tigpayot og droga sa Mandawi. Ug gani sub-sub ba ng atong operations kay naa man gyud tay sa usa ka semana ang police stations mo conduct man gyud operations labi na sa illegal nga drugs. O gani karon lang nga siminahon na nakadakop ta og high value individual nga during sa anti-illegal drug operation sa Mandawi. So mo ba na itong tawag sir SEMPO? Yes ma'am, karon ang yes mo na ang atong tawag SEMPO. So pila may nakuha atong high value individual nato sir kung mahatag ba nimo sa ato ang televiewers karon kung pila ang inyong na-confiscate sa maong operation? Yes ma'am, nakakuha ta og 25 grams atong maong operations og nga adunay DBB value nga 170,000. So 170,000 kani siya sir kuan ba ni siya naa ba sa watchlist sa Mandawi or sa regional office ni siya nga watchlist? Sa Mandawi ma'am, sa Mandawi ato. Sa Mandawi na siya Yes, nga watchlist yes. sir. So sir, ang accomplishment nato sa illegal drugs from first quarter 2020 i-compare nato sa first quarter sa 2021 ning saka ba or ni kunhod siya? Akong nakita karon man based sa atong records, medyo ni kunhod siya tungod na sa ang demand naman god wala na kayo na maligya diha sa Mandawi. Ug gani during sa mga nami mga madakpan diha na ay madakpan during sa checkpoints
during sa pagkantang follow-up mo, mukuhang yun nga mo labang yun siya either sa Cebu City or sa Lapu-Lapu City. O, naay mga pipila ka operations na mo nga wala gid mo pundo diya sa Mandawi. So dili pod sila lumulupyo sa Mandawi ang namaligya sir, or sa nag-cross country lang ba coming from other cities? Kuan ma'am, ang uban wala gyud sila diha na ang uban wala gyud sila actually na maligya diha, ida lang nalang sa as mura lang sila kanang tawon lag budiga ba, usay nagbudiga lang sila diha, then wala gyud i-dispose ang drugs diha sa Mandawi. Pero during lagi sa atong conduct og follow-up operations mo na nga atong ma-identify kinsa tong mga tawhana. So no. So mo na sir, unsa man na sir nganong nahibaw-an man siya nga naa siya diha ng area ha. Yun sa man ninyo pagkabalo or pag-identify nga diha siya nagpuyoan ng lugar nga siya mismo pod ang bodigiro. Identify ba siya sa community or ang community ba mismo ang nag-report sa inyo ha nga kani a certain Juan de la Cruz nga nagmaligya sa maong droga? Karon ma'am, kuan gyud makaingon jud ko nga gikan sa community kay naman tay gitawagan ng kung nakahinumdum ta katong tawag tog I in the barangay. So usa na nga gi-active na gi-activate na to sa Mandawi nga matag tao nga mo abot diha katong ingon nimo earlier ma'am nga dapat makibaw ta kinsa nang bago na muyo diha. So mo na among gihimo karon pinaagi sa pulis sa barangay. Ang pulis sa barangay mangyud ang unang makakuang gyud sa mga tao sa mga problema kay naa sila sa mga respective barangay, diha gikan ang atong information usay sa atong mga force multipliers o sa atong mga BINs. So mo na nga every time nga natay gamay nga info nga makita ato nang i-develop until such time nga atong ang uban mag-positive, ang uban sa nasa mag-negative. So diha gyud dapita sa community. So sir, sa community no, na atong BIN, na ato ang mga BPSO, how about katong gitawag nato sir nga Barangay Peacekeeping Action Team? BPATS Or ang atong BPATS sir, kung kahinomdom ka sir, ang atong BPATS is naa siya core component nga in every component niya sir nga naa dapat membro sa every sitio or every purok. Nagamit ba nato sila to include the BADAC members nato? Yes ma'am, magamit ginato kay labi na og naatay mga naman gyud tay monthly badak meeting, then during sa badak meeting atong mahibaw-an ang mga sentimento sa mga katawhan sa mga ilang purok leaders, labi na naa sila masigpatan nga mga illegal sa ilang mga silingan. So ang ato ang BADAC sir active ba kaayo in terms sa kampanya sa illegal drugs nato diha sa Mandawi? Yes ma'am, makaingon jud ko nga aktibo gyud kayo sila. Since nga naaman tay monthly meeting sir, naa ba mo'y assessment during sa meeting kung unsa na kalala ba ang drogas or existing pa ba ang drugs sa ilahang area of responsibility? Yes ma'am, naa. Ug gani ma'am although ang out of 27 barangays wala pa man gyud tay na drug clear nya malipayon sa kumupahibaw nga ang barangay Bakilid usa na siya nga ni-apply karon para ma-drug clear ang barangay kay i-process na ang mga document nga kinahanglan para ma-declare na ang Barangay Bakilid as drug clear barangay. So sir, mas turya gid ni nato nga ang Barangay Bakilid is very supportive ang ilahang barangay in terms sa pagsugpo sa maong droga kay nag-apply na gud sila for barangay drug clearing. Yes ma'am. So sir, sa requirements nato, di ba naman tay phases for barangay drug clearing. Katutanan sir is na-comply na gito sa Barangay Bakilid. Na-comply na og last kung ako masayop last Sunday ni graduate na ang mga itawag mo nilang warriors or surrenderers, ni graduate na sa ilang rehabilitation barangay based rehabilitation program. So sir, katong mga surrendery nato or the warriors nato sir, pila na sila kabuok nga ning graduate? Sa akong naibaw-an mga I think ma'am 17 man siguro to kung wala ko masayop or 12 ba to sila? 17. Yes. So but pasabot sir, kato sila tanan nga mga surrender 100% to sila sir. Wa gaining quit ato nila. Wala gyud. So but pasabot sir, ingon ana pod sila kawiling nga mahimong drug cleared ang maong barangay tungod kay mo participate pod ang maong mga surrendery. Yes ma'am. So mga higala, standby ta. Balik ta karon atong hisgutan kung unsa po'y uban pang mga accomplishments sa Mandawi City Police Office in terms atong flagship program. Please stand by.
PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. PRO7 Action Files. Mga higala, may hapon ka natong tanan o naa na po taro no, continue sa atong gidiscuss ganiha. So, sir, in terms dahil sa ato ang barangay drug clearing, katong ato ang mga surrender, sir, so sa pagbalik nila sa community, so unsa man andam na ba sila nga i-accept pagbalik sa community ug unsa pod ang ilahang mga kalingawan unya sa pagbalik sa community basin unya igbalik nila makalingaw na pod sila balik na pod sa ilahang bisyo. Yes ma'am, in fact anang inigbalik nila sa community ug gani sa akong nahimduman na gitagaan naman sila og livelihood, gi-train na sila in coordination sa TISDA. So na sagol-sagol lang pwede sila manahi, pwede na carpentry o guban pa nga igbalik So, naa na sila skill sa pagbalik nila sa community, sir. Yes ma'am. So unsa to manahi, carpentry, nabay baking. Naa ma'am. So no, the same ra day gihapon mga televiewers sa ato ang Negros Oriental o gani dito pa lang daan sa Sibulan pa ko na-assign na dito pod no naapoy gihatag sa ilaha o gani nang hilak itong ato ang mga surrenderer dito kay gitagaan gyud sila chance sa gobyerno nga i-accept sila pagbalik sa community. So sir, humanata aning ato ang clearing, we hope nga matagaan na siya sa ato ang regional office sa PIDEA kay since sila gyud ang lead agency for barangay drug clearing nga ma-cleared na ang maong barangay with the help sa ato ang community o sa ato ang BADAC and the PNP. Yes, and ma'am. other agency po sir nga nitabang ani. So balikan nato sir no in terms sa ato ang flagship program. How about katong sa ato ang mga wanted persons or sa ato ang dili lang sa wanted sir sa gambling atong tanan natong flagship program sir. Sugdan nato sa gitawag na to wanted person. Ma'am, sa wanted persons, karon lang karon nga quarter, natay nadakpan nga mga upat nakapahigayon ang mga different stations o upat ka kanang upland tracker operations o muni kaning nadakpan nato ang upat ka mga wanted persons station level. So station level Yes, sir no. So apil ba gyapon na siya sa ato ang sempo? Yes ma'am, apil na siya.
So how about sa ato ang gitawag nato sir sa atong loose firearms? Sa loose firearm ma'am, di ba ang covered ubay-ubay usab bitag nadakpan sa kaning sa armas. So gani during sa mga pagpahigay ng bypass operations na ay mga time nga nadakpan og pag drugs, then nadakpan pa siya og paghupot og armas. So, How about sa ato ang kuan sir? Dili lang no katong dakop. How about ang katong pag-surrender po yes ma'am, sa atong uplan katok. So sa atong uplan katok, daghan natag na pa-surrender og nya usab na sa programa nga kay ang Mandawi ubay-ubay gyud ang mga naghupot og armas nga na-expire na ang license. Ug gani katong dito ko sa Station 3, kami ang pinakadaghan og napa-surrender nga mga armas nga na-expire na mga lisensya. So sir, sub-sub gihapon ang ato ang kampanya sa Uplan Katok sir. Yes ma'am. So katong kuan day sir no, manawagan po dayon nya ta katong sa mga nag-expire ng mga lisensya nga firearms nga i-adto na nila, i-surrender na nila sa police station. Yes ma'am. So how about sa ato ang illegal gambling sir? Sa Kanang gitawag nato fighting, daghan pa na sir kung naaba mo sa inyohan abay kaka. ang madakpan na ginato diri sa Mandawi kanira gyud kaning illegal cockfight, kaning tigbakay, kaning sa illegal number games, swerte ug kaning hantak. Mao ganang tulo ang most card games. Mo nang upat diay nga most common gyud nato nga gina-violate sa ato mga kaigsuonan diya sa Mandawi. So maski ginadili ang pagtapok-tapok, tapok-tapok ri hapon. Yes ma'am, kay atong yung makita nga daghang bisan og kada semana naagi madakpan sa illegal gambling labi na ning tigbakay. Okay. So na-discuss na nato ang katong sa flagship program sir. Ari na punta sa ato ang kung sa quad stop sir or the quad concept nato sa tong operation na hisgutan na naton tulo except sa usa kanig yung imuhang gihuptan karon sa PCR or the Police Community Relation. Yes ma'am. So sir, arita sa ato ang gipahingusgan sa atong presidente sir no nga ang iyahang EO70 or katong sa pag-end sa local communist Armed conflict. Yes. Ma'am, medyo ubay-ubay na gyud ta og kuan kay sa ILCAC code daghan kayo og mga kategory nga nasakop sa ILCAC. Muna nga kuan ang atong mga kapulisan medyo na busy gid ani. Labi na like for example, i-mention ako kaning kikidat kaning gitawag atong kabataan kontra droga at terorismo. So ubay-ubay na ta nakapahigayon ani nga mga symposiums o mga pag-organize o mga advocacy groups nga mo support aning atong ILCAC. So sir, arita sa KK kabataan kontra droga at terorismo no. Kay nahisgutan gyud na nato sa ILCAC. Part po siya sa ILCAC sa campaign nato sir. So kani ba ang ato ang mga kabatan-unan sir sa pag-participate nila sa maong activity sir? Unsa man sir, bukal ba sa ilahang kaugalingon nga mo participate ani or napugos lang bang uban? Ma'am, sa imong nakita sir ha? Sa akong nakita labi na gyud katong sa mga areas kay ang Mandawi magod history wise naay mga area ang Mandawi nga nakuanan og sa una mga 80s nga nakuan siya daghan ngadto nga nasudlan og mga CPP NPA. So karon usa po na sa atong gisigihag kanang kampanya dapita sa para gyud pagkuon sa mga tawo nga ang mga daotang binuhatan og mga atrocities nga gihimo sa walhon nga grupo. So ako nakita nga kuang gyud kanang wala gyud sila mapugos og kuang gyud sila ilag yung kabuton nga mo participate aning atong kumpanya. So nindot kay paminahon sir no, at least na wala sila na-recruit ngadto sa walhong grupo kundi adto gyud sila nga mupanig kung unsa gyud sakto para kanila. Yes. So sir, how about sa ubang activities nato sa ILCAC? Unsa may lain ninyong mga programa diha sa Mandawi City Police Office? So karon ma'am, aside sa activity sa ILCAC, naamumutay kaning katong care, kaning pag-disseminate gyapon sa mga katawhan o sa epekto aning atong virus karon sa pandemya nato karon. O kaning atong gitawag og baranggayanihan ma'am. So sige ta og paygayon og baranggayanihan. So kung ato makita nga nanghatag ta og mga pagkaon labi na gyud sa mga atong
mga less fortunate families ma'am, mga lisod kay ilang panginabuhi ato nang gitagaan og pagkaon sila og usab nitabang usab buta sa ato sa Muslim community. Ay labi na sir nga ongoing ron ang katong sa Ramadan nato. Yes ma'am. Yes ma'am. O garon nami kumpanya usab garon nga usa nga amo makita nga best practice nato sa Mandawi City Police Office kaning gitawag na mo piso mo kaugmaon ko. Kung akong ipasabot ang konsepto, ang kapulisan sa Mandawi City Police Office, ma'am ni shell out me sa among kanang bulsa. Then 1 peso ra na among i-contribute matag adlaw intended na sa mga less fortunate mga school children ma'am. Nagkuha nami naami gipang-adapt nga mga estudyante nga maoy mga recipient ana ang programa. So nindot na sir no piso mo Kaugmaon ko. piso ko kaugmaon mo. Di ang konsepto ma'am, ang mga bata mo inisulti, piso mo kaugmaon ang bata mo, piso mo kaugmaon ko. So ang bata may nisulti ana sir. So wala ba tay violation ana sir basig ang uban natong personal unya magbagulbol kay gipaamot sila tag piso. Wa ma'am kay ato na sa voluntaryo man na siya o gani piso lang kada semana among gikuha niya. Ang atong kapulisan ato pong gitudluan pag value even sa usa ka single centavo nga atong i-value kay most of the time ang ato ra man nang makita diha nga nagpasad-pasada na ato magasinsiyo instead nga ato nang usikan ato nang i-contribute sa mga bata nga atong recipient ani ang programa. So nindot ang programa nga sir no unsaon pud nato pag-identify sa maong mga bata sir nga sila mismo ang recipient nga since wala man tay face-to-face classes. Ma'am, ni coordinate mi sa eskwelahan din among nakuha dito unsa ilang among gitanaw unsa ilang panginahanglan dili lang sa school supplies kundi ang ilang pong pamilya nga kinahanglan among tagaan og bugas nga makaon sa ilang pamilya. So sir, nagkuan mo kumbaga nag-conduct mo og social investigation kung unsa ang klaseng pamilya nga naaning bataa kung capable pa ba sila mukaon katulos sa kaadlaw. Yes ma'am, nya amo po nang gitan-aw kay ang atong gitan-awan nagod ang sustainability kay naamong goy mga programa nga dili ma-continue sa uban pa nga mga naglingkod nga mga officers nato. So sir, unsa man sir naa ba ning MOA nga inyong gikasabutan within the personnel of Mandawi City Police Office para ma-continue siya kung hantod kung kinsa pay mo lingkod diha sir? Yes ma'am, ang una namong gihimo ang maghimo pa mi og MOA sa gikan sa kapulisan padung adto sa mga eskwelahan. So mao to ang inyong suporta para sa ilaha. So mahigala nindot kay ni nga programa no para in town sa maski man lang naatay masig nga bata maski gamay lang at least mapahuman man og eskwela. Kung ang bata pod sir maningkamot pod at least naa sila mga kuya nga naglantaw pod para sa ilahang kaugmaon. So sir, unsa man ni sir kutob lang ba na elementary, high school or until college ni or until mahuman ang usa ka bata? Sir? So karon ma'am among gitanaw nga ang elementary lang sa sense nga kaning ang programa ha bago pa man ni og gani anang basin sa umabot ng mga adlaw ana atay mga malumog kasing-kasing nga mga mandihanon nga mosuporta aning programa ha. Ilabi na sir ato sigurong kanang pangayuan pud og pakitabang ang ato ang mga advisory council. Yes ma'am. Since nga naaman gyud ta sa ato ang PNP Patrol Plan 2030 and beyond nga naatay programa sa kapulisan nga katong gitawag nato crime prevention and crime solution ang trabaho sa kapulisan apan naa ato ang mga stakeholders nga motabang kanato. Yes. So sa ato siguro mga stakeholders sir pwede sad siguro nato pangayo ag pakitabang dili lang pud siguro apil lang pud siguro ang ato ang mga advisory council. Yes ma'am. So unsa pay lain natong mga gipangbuhat or mga kasikas diya sa Mandawi City Police Office aside aning programaha? So ma'am natay karon daghan tag gi-organize nga mga grupo karon nga makatabang nato pagpatunay sa kapsa ug kalina sa Mandawi. Kani natay namig himo karon ma'am nga unified force multipliers ma'am. So kuno siya coalition ni siya sa mga nagkadaya mga force multipliers amo silang gigrupo then amo silang gi-distribute ngadto sa mga station o sa mga barangay amo tabang nato sa labi na gyud sa atong pagpatrolya
og pag-implement nato sa atong mga minimum health standard o sa mga atong city ordinances kalabutan aning pandemya karon. So sir, pila unsa ni sir nagkuha bata og mga force multipliers sa kada barangay og ato ni silang giipon, gi-unify ni nato or voluntaryo lang yun ni kada barangay nga niadto sa atong opisina diha sa Mandawi City Police Office para ma-unify pod sila. Kita mo yung ni ma'am, kita mo yung naghimo ani nga ma-unify sila, then kuan pod. Kita mo'y nag-select kita coming from different barangays of Mandawi, Yes, sa ma'am. 27 barangays. Yes, ma'am. So, pila ka buk membro ani inyong unified ninyong grupo? Sa pagkaroon na mga more or less mga 300 na sila ka group members. So 300 ka members sir, unsa na sila gitrain ba na sila? Actually, Or ma'am, na sila yung orientation? Kani sila ma'am, nanana sila daang orientation kay ang uban ani mga sakop man sa nagkadayang mga force multipliers nato. Then karon sa diri sa akong opisina, nagkandak po ta og orientations. So ato silang gitudluan sa mga pamaagi nga dili nga makalapas sa atong nga tawhanong katungod. Tanan nga mga pamaagi nga kalabutan sa ilang tahas nga pagpatunhaw sa Kapsa Kalinaw sa atong dakbayan. So, mo to usap po to sa inyong training sir nga ang tawhanong katungod nga dili ta makalapas. Yes, ma'am. So how about sa uban nga tong mga basic na to nga law sir, halimbawa pag kanang warrantless arrest ato ba nang gitudlo sa ila ha? Ato na silang gitudloan og labi na kaning atong mga ordinansa, labi na gid sa traffic nga unta ang atong gitan-aw karon nga di ba ma'am kung maghisguta kaning natay mga discipline zone nga unta ang mga katawan sa Mandawi pinaagi sa atong mga force multipliers o uban atong mga kapulisan nga makahimo ta og culture of discipline diha within sa Mandawi City. So sir, gihisgutan man nato ning discipline zone. Discipline zone mahigala mao ni atong proyekto sa ato ang Regional Director nga si Police Brigadier General Ronnie Siroy Montejo. Naguna kini nga proyekto dito sa Talisay City Police Station ug gi-adapt dire sa tibuok Central Visayas. Ug gani karon atong mahisgutan kung asa dapit ang discipline zone nga gipatuman karon sa Mandawi City Police Office. Sir, asa gyud nang start atong discipline zone ug ang usang pangutana sir, na-implement na ba or na ba'y ordinansa regarding sa atong discipline zone? Yes, ma'am. Matag matag barangay ma'am naa sila natay mga na selected nga designated nga discipline zone. So muna karon nga diha ato man ang i-connect ang discipline zone, di ba tanan nga mga violations ngadto kung natay makita jaywalking, labay sa basura, ato nang gi-apprehend ang makalapas na ana ug makaingon ko nga since pag-start nato nga na-adapt nato na ang discipline zone gikan sa regional headquarters down to the small police stations, nakaingon ko nga dako jud kay kausaban. So dako kay kausaban so makita siguro no sir hasta ng panluwa basic naman ta kay na manluwa bisag asa. So asa man ang tanang barangay sir na discipline zone. So asa man na siya mag-start sa pinakasentro ba sa barangay? Sa sentro. Sentro, so tanang barangay ang 20 city ka barangay sir na discipline what I mean zone? ma'am, ang tanang police station nasa discipline zone. So ang tanang police station na discipline zone but subject to adapt. Yes, ma'am. Sa tanang mga police station tanang barangay nato sa Mandawi Yes, City. ma'am. So asa man ta nga police station arita sa Station 1. Asa man diha dapit ang inyong discipline zone sir? Sa Station 1 naa diri sa Barangay Sentro ang discipline zone. Ang Station 2 sir? Ang Station 2 think nasa Subang Dako, then ang Station 3 Barangay Tabuk. Barangay Tabuk. Ang Station 4 kung ako masayop sa Banilad man siguro to sila. Then ang 5 is Luok. Ang sa Luok whole area sa ang barangay is gihimo nga discipline zone. So mao to Dako-dako gid nga area. dako mo na nga medyo kuang gyud kanang dako gyud ang area didto sa Station 5. Then kanang nga station sir, wala ba na para sa strategy nga gibuhat pud sa Lapu-Lapu sir nga gianam-anam nila but nag-concentrate sila sa highway. So from highway
Kay dako man kaayo ang highway, nag-connect sila until such time nga maabot siya sa maong police, police station. Yes, ma'am, ingana nila katong atong mga area nga makita nito nga grabe ang convergence sa mga tao, so ginahinay ngadto dito gasugod. Dito hantod ma-connect siya sa usa ka highway. Kaya Yes, ma'am. makita nimo sir, ang Mandaue City is halos puros highway ang iyahang structure niya, no. So ang kato lang ato ang pinaka basic, no. Ang katong basura, ang mga vandalism, la sa pala lain sir, kanang smoking zone. smoking, So no parking, no stopping. kana So mo na so sir, sa kagamay na itong mga kapulisan sir, no, nakita nato pila lang habok personal kada station sir, ma-sustain ka na nato ang maong discipline zone kung kita lang yun mismo. sa makaingon jud ko mga limitado ra man atong gidaghanon, mao na nga ang rason nga nung naghimo ta og nagsigitag pangita og mga force multipliers, nagkuanta, nag-training ta nila, nag-train nato sila para makatabang nato anang pag-implement nato ang discipline zone. So mao tong ato ang gi-recruit nga 300 ka buok nga mahimong unified force ato sa Mandaue, mo to'y mutabang nato para sa atong pag-implementar sa discipline zone. Yes, ma'am. So sa ato ang discipline zone sir, unsa may kausaban or nakita niyong dakong kausaban diha sa Mandaue City? So ako sa ako nang kinaingon mga medyo kuang gyud epektibo gyud siya nga ato nakita nga naginahinay na og kadisiplina ang mga tao. Kay diha atong sa station 1 pa ko robing na ako sa akong area, makita pa nako nga naka mag-inom sa Daplin. Karon wala dili nakakitang mag-inom didto. So sir, aside sa ato ang unified force, napabatay lain nga mga grupo nga ni Salmot nga nag-volunteer para sa ato ang pagtabang sa ato ang kapulisan sir? So ang kana karon ang atong force multipliers, kanang unified force multipliers nato, kuha na sila, compose na sila og ubay-ubay na gina sila. Ubay daghan na gyud kaayo na sila. Unya basta mo kuha na daghan na gyud kaayo ng atong barangay based organization ni kabat na gyud na sila og sa kadaghanan nila nga apil na to akong makita nga maabot na sila mga 1,000. So mga 1,000. So nagkalahi-lahi nagkalahi-lahi lang ning matang sa kuan sir. Wala mo nag-limit lang nga puros laki, puros bayi. Wala ma'am. So tanan open siya sa tanan sir. Open sila pero provided nga amo pod ni background check ilang pagkatao kung instead ni gamit ba lang siya sa grupo para makamonitor unsay mga activities sa atong kapulisan. So ato po nang gitanaw. So no, nindot kay tanan ning ato ang gitawag natong discipline zone. Although naagay dili pod tanan nga mo violate pod nga unsay gibutang pod nga ginadili. Sometimes man gud sir kaning Pinoy moadto sa laing nasod musunod gyud. Pero dire kay sa ato pasagdahil lang na magpagukod pagali usahay sa sitong magpagukod pa sa lain natong mga law enforcer. So no, hinay-hinay lang gyud nato nga isunod gyud nato ang unsay balaod nato sa ato ang tagsa-tagsa nato sa area of responsibility. So sir, wala naman tay igong oras karon no. So any message or mensahe nato sa ato ang mga katawhan or sa ato ang mga televiewers, most especially sir sa ato ang internal stakeholders nato o sa ato ang external. Internal sir sa atong kapulisan ay imong mensahe o ang imuha pong mensahe ngadto sa ato ang komunidad. Okay, on behalf sa abong Secretary Director, Prof. Colonel Jonathan Abilia, so dako kong pasalamat nga natagay ko gayon nga ako'y napuli diri, at least mapaabot na ako sa katawhan ang mga programa sa Mandaue City Police Office o usab naghangyo ko sa atong katawhan sa mga maniwahanon nga kaning atong pakigbatok sa kriminalidad, illegal drugs o uban pa mga kriminalidad, dili ni mahimo namo, wala may accomplishment kundi sa inyong tabang sa komunidad. Usbon ko nga salamat og suportahin ninyo ang Mandaue. Aduna mo'y mga problema sa atong kapulisan, i-report sa MUA kay kita wala tay
wala na gitolerate sa Mandawi City Police Office ang pagbadlong sa kapulis o gani ato ginang gipaningkamutan nga matag usa ka nato nga mo participate yun sa mga activities kalabutan sa kahapsay o kalinaw nga gipegayon sa Mandawi City Police Office inubanan usab og sinuportahan sa atong LGU. Again, maayong hapon kanatong tanan. So mga higala no, before ko mo end sa ato ang activity karon nga wala akong partner, nakabalos jud ko. Wala akong partner, ako siyang ilipron dili liba kay na ako atubangan sa camera. So pasensya ka kay wala ang imuhang idol nga si Sir Dennis Tabar, perte ko niyang bisiha, nakabalos na jud ko. So sa amo din sa Police Regional Office 7, pertigyod sad namong bisiha tungo sa daghang activities nato. Mao to ang pag-visit sa ato regional director dito sa Sitio Kakha, Barangay Talalak, Santa Catalina no. So giadto gid niya pagbalik kung asa to giadto ni General Sina sa panahon nga siya pay RD dire, iyaha gyud gibalikan kay tungod ang area is naa siya problemang dako gito at that time sa una, pero karon at least na minimize na siya ang problema nila. So on behalf na lang sa amo ang Regional Director nga si Police Brigadier General Ronnie Siroy Montejo, kami sa Police Regional Office 7 mapasalamaton kaninyong tanan og maayong hapon. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Baha o landslide, tao na makwit, pulis, kuha ami please. Linog tsunami, Ginoo ko, pulis, salba kami please. Balay na sunog, butang na nga og daw, pulis tawag bombe.